na siyang nagpahina sa mga bansa. May mababasa tayo sa Biblia na ganito. Bratan, sa Isayas 14:12. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ngayon, may sinasabi si Worldwide Preacher Kuno dito. Ayon kay Worldwide Preacher Kuno, ito daw ang patunay na may pre-Adamic race dahil ang tinutukoy daw sa Isayas 14:12 ay si Satanas at nangyari daw itong tagpong ito before Adam and Eve. At nagtatanong si Worldwide Preacher Kuno. Basahin nga natin ulit. Bratan, Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. ang tanong niya dyan, may bansa na ba nung panahon na si Satanas ay lumagpak sa lupa? Meron na. Yun daw ang nababasa sa talata. May bansa na daw nung lumagpak sa lupa si Satanas bago palalangin sina Adan at Eva. Kaya daw, bago palalangin sina Adan at Eva, may linilalang na ang Diyos dahil may mga bansa na. Tama bang interpretasyon ng talata ito? Basahin nga natin ulit tapos ipagpatuloy natin, Bratan? Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan, mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayan. Ang sabi pa ni Worldwide Preacher Kuno dyan, si Satanas daw, sasampa sa langit. So, ibig sabihin, nasa lupa daw at may mga pinamumunuang tao dito sa lupa. Bago pa lalangin sina Adan at Eva, Ngayon, tingnan natin. Ang tanong, sino ba itong nahulog sa langit at lumagpak sa lupa na binabanggit sa talata? Umpisahan natin sa taas, para malaman natin. Huwag natin kunin out of context. Tingnan natin sa context. Iakyat lang natin ang basa, Basahin natin sa 14:4. Bratan? Na iyong gagamitin ng talanghagang ito laban sa hari sa Babylonia, at iyong sasabihin kung paano ang mamimighati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat. Ayun, iaakyat lang pala natin sa Isayas 14:4. Binabanggit dito na iyong gagamitin ang talinghagang ito laban sa hari ng Babylonia. Laban sa hari sa Babylonia. Ito palang tinutukoy sa Isayas 14 ay tungkol sa hari sa Babylonia na isang tao. Ngayon, binasa natin yung nasa taas, yung 14:4. Basahin naman natin yung sa baba, sa 14:22 ng Isayas pa rin. Bratan? At ako'y babangon laban sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ihihiwalay ko sa Babylonia ang pangalan at ang nalabi, at ang anak ng anak, sabi ng Panginoon. Ayun, pagka ibinaba pala natin, nagpapatungkol pa rin sa hari sa Babylonia ang tinutukoy sa mga talata. Napapagitnaan ang 14:12 ng dalawang talata na nagpapatungkol sa hari sa Babylonia. Ngayon, maaaring tanungin, bakit may binabanggit na Lucifer sa talata? Basahin natin, Sa King James Version ng 14:12 ng Isaiah,
Brad, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Ayan, kaya daw yang si Satanas, na dating Lucifer, lumagpak sa lupa, na nagpahina sa mga bansa. Kaya daw si Satanas ay si Lucifer. Ngayon, alamin muna natin ano ba itong Lucifer na binabanggit sa King James Version ng 1412. Kung ating titingnang maigi, ang Lucifer sa 1412 ay hindi mababasa sa ibang salin ng Biblia. Katunayan, sa pagkakasalin sa Tagalog, tinranslate siya as tala sa umaga, anak ng umaga. Ang salitang Lucifer ay salitang Latin at kinuha ito sa Latin Vulgate. At hindi sa Latin isinulat originally ang lumang tipan, kundi sa Hebrew language. Kaya, kung titingnan natin sa ibang version, Brad, How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. How are you fallen from heaven, O day star, son of dawn. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth, you who have weakened the nations. Hebrew text of Isaiah 14:12, Helel, yun yung morning star, at Shahar, yun yung dawn. Kaya, dito, sa Isaiah 14:12, hindi Lucifer originally ang nakasulat dito, kundi morning star, son of the dawn, sa Hebrew language, o Helel Shahar. Sino itong Helel Shahar na morning star, son of the dawn? Tandaan natin, ang premise dito, kung sa Biblia babasahin, ang pinag-uusapan ay ang hari sa Babylonia. Kung ito ay hari sa Babylonia, sino ito? Itong hari na ito sa Babylonia na naging mapagmataas ay si Belshazzar o Belshazzar o Helel Shahar na apo ni Nabucodonosor o Nabucodonosor. At may binabanggit na si Propeta Daniel tungkol kay Belshazzar, sa Daniel 5:18 hanggang 20. Brad, O ikaw na hari, ang kataas-taasan Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian at kadakilaan at kaluwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan ay binigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kanyang ibigin patayin ay kanyang pinapapatay, at ang kanyang ibigin buhayin ay kanyang binubuhay, at ang ibigin itaas ay kanyang itinataas, at ibigin ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas, at ang kanyang espiritu ay magmatigas, na siya'y gumuwang may kapalaluan, siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari, at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. patuloy mo, Brad, sa 5:22. At ikaw na kanyang anak o Belshazzar, hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito. At dahil sa pagmamataas na ito, katulad ng banggit sa 14:15, gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. na ibaba nga siya sa Sheol, sa libingan, at namatay. Sa 5:30 ng Daniel, Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar, na hari ng mga Kaldea, ng mga taga-Kaldea. kaya ang tinutukoy sa Isaiah 14:9 hanggang 15 ay si Belshazzar, na isang tao at hindi si Satanas. Katunayan, basahin ulit natin sa 14:4.
na iyong gagamitin ang talinghagang ito laban sa hari sa Babylonia at iyong sasabihin, kung paano ang mamimighati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat. At sa Isaias 14:16, hindi sa kerubin pinatutungkol ang hula, kundi sa isang tao. That they that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms? Kaya itong mga talatang ito, nalapat talaga sa hari sa Babylonia. Kasi si Belshazzar, nagmataas, nagpahina ng mga bansa. Siyempre dito sa lupa. Tsaka siya nagnasang maging mas mataas pa. Tandaan natin isa itong talinghaga laban sa hari sa Babylonia. Hindi lahat ng mababasa natin meant to be taken literally. Ng hari sa Babylonia talagang sasampa sa langit. Nagpapakita lang ito ng pagmamataas ng hari sa Babylonia. It is meant to be taken figuratively, not literally. Ngayon, paano naman yung sinabi ni worldwide preacher ko, no? Na si Satanas daw yung lumagpak sa lupa sa 1412 at nagpahina ng mga bansa before Adam and Eve. Therefore, may tao na daw bago palalangin sina Adan at Eva. Unang-una wag nating gawin yung ginawa ni worldwide preacher ko, no? Na kumuha ng talata tapos nag-form ng sarili niyang conclusion. Wag nating i-base ang conclusion natin sa maling premise. Meron tayong guiding principle sa Biblia. Ang papaniwalaan lang natin ay yung kaya nating patunayan sa Biblia. Common sense yun. Kung hindi natin kayang patunayan sa Biblia, huwag nating paniwalaan. Given na ang pagpapatunay na gagawin natin ay galing sa Biblia at hindi out of context verses, Basahin ulit natin ang talata. Bratan 14:12. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ang ginawa ni worldwide preacher ko, no? Sa Isaiah 14:12, nag-conclude siya na si Satanas daw na nahulog sa langit nung before lalangin sina Adan at Eva ay nagpahina sa mga bansa before Adan at Eva. Therefore, may mga bansa na daw. Pero ang tanong, tutol ba tayo na ang nasa 14:12 ng Isaiah ay pwede ring ipatungkol kay Satanas? Ang sagot, hindi tayo tutol. Pwedeng ipatungkol kay Satanas ang nasa Isaiah 14:12. Dahil kung magtatanong tayo, si Satanas ba nagpahina ng mga bansa? Oo. Si Satanas ba nagmataas? Oo. So, wala tayong tutol kung i-apply man ng Isaiah 14:12 kay Satanas. Pero, first and foremost, ang pinatutungkalan sa Isaiah 14:12 ay ang hari sa Babylonia. Secondary na lang si Satanas. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ito pinatutungkol sa hari sa Babylonia. Dahil yun ang nakasulat sa Biblia. Fact yan. Saan tayo tutol? Ang tinututulan natin sa mga sinabi ni worldwide preacher ko, no, ay yung sinasabi niyang pagkahulog daw ni Satanas mula sa langit ay nagpahirap na ng mga bansa si Satanas before ng pagkakalikha kay Adan at Eva. Ano ba ang mali sa turo ni worldwide preacher ko, no? Kung sa paggamit niya ng Biblia para patunayan ang pre-Adamic race. Ang mali sa turo ni worldwide preacher ko, no? Yung walang gap, nilalagyan niya ng gap. At yung may gap, minamanipulate para gawing patunay sa aral na pre-Adamic race na hindi totoo. Ito, Halimbawa ito. Basahin natin ang Genesis 1:1-2. Bratan?
Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ang paniniwala ni Worldwide Preacher Kuno dyan, yan daw Genesis 1:1 at Genesis 1:2 ay may malaking gap in between. Dahil nung Genesis 1:2 daw, naging walang anyo at walang laman, nasira daw. Dahil nung nilikha ang langit at lupa, nung Genesis 1:1, hindi daw sira. Tama ba yung sinasabi na yan ni Worldwide Preacher Kuno? Hindi. Walang gap in between ang Genesis 1:1 at Genesis 1:2. Pinapakita lang ng Diyos sa verse 1 na lumikha siya ng langit at lupa. Ano description ng lupa sa verse 1? Yung lupa sa verse 1 ay walang anyo at walang laman na sinasabi sa verse 2. Dinidetalye lang ng Biblia ang pagkakalikha ng langit at lupa. It doesn't follow na may gap in between na as if nilikha ng hindi sira tapos nasira. Maling pagkakaunawa yon. Hindi pa complete ang creation ng Diyos sa Genesis 1:1. Tatapusin pa lang. Kaya nga, dinidetalye sa succeeding verses. Pero kay Worldwide Preacher Kuno, natapos na daw ang creation sa Genesis 1:1 dahil sa may binanggit na created. Tapos, naging sira ng Genesis 1:2. Maling pagkakaunawa. Yung Genesis 1:2 nang nakalagay at ang lupa ay walang anyo at walang laman, description yon nung lupa sa Genesis 1:1. Nilikha ng Diyos ang lupa na walang anyo at walang laman. Kaya nga inanyuan at nilagyan ng laman. Eto ha, maghanap tayo sa Biblia ng kalhalin tulad na pangungusap. Basahin natin ang Genesis 2:11 hanggang 12. Rodan? Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila, na do'y may ginto. At ang ginto sa lupang yao'y mabuti. Mayroon din naman doong bedilyo at batong onyx. Ayan. Sa Genesis 2:11, may ginto na binabanggit. Ano sabi sa verse 12? Ang sabi sa verse 12, at ang ginto sa lupang yao'y mabuti. Yung second phrase, dinidescribe niya yung subject, which is ang ginto. At ang ginto sa lupang yao'y mabuti. Hindi ibig sabihin may gap in between. Ito ha, basahin din natin. Jonas 3 hanggang 4. Nagtan? Sa gayo'y bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive. Ayon sa salita ng Panginoon, ang Ninive nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lalakarin. Ayan, yung banggit na Ninive sa first sentence, dinidescribe yung subject na Ninive sa second sentence. Na ang Ninive nga ay totoong malaking bayan. Hindi ibig sabihin may gap in between ha. Ito pa ha. Unang Samuel 4:14 hanggang 15. Bratan? At nang marinig ni Eli ang ingay ng hiyawan, ay kanyang sinabi, anong kahulugan ng kaingay ng gulong ito? At ang tao'y nagmadali at naparoon at isinaysay kay Eli. Si Eli nga'y may 78 taon na at ang kanyang mga matay malalabo na. Siya ay di na makakita. Ayun, yun namang subject na Eli sa verse 14. Pagdating sa verse 15, sabi, si Eli nga'y may 78 taon na ang kanyang mga matay malalabo na. Siya ay di na makakita. Sinasaysay naman ang edad ni Eli. Hindi ibig sabihin na may gap in between. Gayon din naman sa Genesis 1 hanggang 2. Genesis 1 hanggang 2. Bratan? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman.
at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yung subject na lupa sa verse 1, dinidescribe sa verse 2 na walang anyo at walang laman, walang gap in between. Yung succeeding phrase or sentence, dinidescribe yung preceding phrase or sentence. At most of the time, yung description na yon, katangian o anyo, hindi action na paggawa. Pero, meron bang mga pangungusap sa Biblia na meron namang gap in between? Basahin natin sa awit 124:8. Ratan? Ang saklolo natin ay sa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Ayun. Yung subject na Panginoon sa first part ng sentence dinidescribe sa second part ng sentence sa pamamagitan ng kanyang gawa. Na siyang gumawa ng langit at lupa. May gap yan. Yung subject at yung ginawa niya. At kung kailan niya ginawa. Pero kahit ang nakasulat ay ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa, it doesn't follow na sinaklolohan muna tayo ng pangalan ng Panginoon bago niya nilikha ang langit at lupa. Paano ang approach na gagawin natin to analyze the verse? Again, kung ano ang pinatutunayan ng Biblia, iyon ang papaniwalaan natin. Sa Biblia, alam natin ng Diyos na unang nilikha ang mga langit at lupa kesa sa mga tao. Kaya yun ang paniwalaan natin. Kaya sa awit 124:8, hindi tayo maliligaw sa interpretation na ang Panginoon ang gumawa ng langit at lupa at ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Ang guiding principle natin, ang papaniwalaan lang natin ay kaya nating patunayan sa Biblia. Ito pa isa sa Jonas 1:9. Antan? At kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Ebreo, at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Ayan, si Jonas natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Ito dinidescribe ang Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at ng tayong lupain. Ang tanong, kailan? Di yung papaniwalaan natin, yung kaya nating patunayan sa Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, na unang nilikha ang dagat at tuyong lupain kaysa sa tao. So dito, alam natin ang sequence, na unang nilikha ang dagat at tuyong lupain kaysa sa pagkatakot ni Jonas sa Panginoon. Ito pa isa sa 1:16 ng Matthew. Ratan? At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Dito, sa talatang ito, common sense will tell us, itong pangyayaring ito, hindi ito isang kaganapan lang. May gap ito in between. It doesn't follow na nung napangasawa ni Jose si Maria, ipinanganak agad si Jesus. May space yun in between. Kaya may way tayo para malaman kung Biblia ang tatanungin Ngayon, balikan na natin ang verse in question. Basahin natin sa 14:12 ng Isaiah. Ratan? Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ayan. Yung tala sa umaga, lumagpak sa lupa, at ang bagit, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Dinidescribe yung tala sa umaga na lumagpak sa lupa na siyang nagpahina ng mga bansa. Ang tanong ulit, kailan? Kapag si worldwide preacher ko noon tinanong mo, ang sagot niya, before Adam and Eve daw.
Pero kapag Biblia ang tatanungin, kung itong talatang ito, i-apply kay Satanas, ha? Kailan ito naganap? Kailan? Specifically, ha? Yung pagpapahina sa mga bansa. Kung ito i-apply kay Satanas, ha? Dahil, first and foremost, nag-a-apply ito sa hari sa Babylonia. So, itanong muna natin, kung si Satanas nagpahina ng mga bansa, paano niya ito ginawa? At sino ba itong Diablo at Satanas? Kung Biblia ang tatanungin, basahin muna natin, ha? Sa 12:9, Apokalipsis, Bradan. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayon, ito palang Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Ayon sa Biblia, ha? So, itong Satanas na ito, para makapangdaya o makapang-deceive, kailangan huwag niyang ipakita kung ano talaga siya. Kailangan itago niya yon. Otherwise, paano siya makapangdadaya? Katunayan, sa 2 Korinto 11:14, Bradan. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayon, ito palang Satanas na ito, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At kaya nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan para makapangdaya sa buong sanglibutan. Pag nang dadaya na si Satanas, ano nangyayari doon sa dinadaya? Ano nangyayari doon sa dinadaya niya? Basahin natin, ha? Sa 4:4, 2 Korinto. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ngayon, binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Kaya pala nakapangdadaya itong si Satanas. Kasi nang bubulag ng pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya para huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Iyan yung mga hindi nagsisisampalataya, ha? Paano yung mga nagsisisampalataya na? Pwede pa bang mabulag ni Satanas ang pag-iisip ng mga ito? O kaya madaya? Basahin ulit natin 11:3 ng 2 Korinto. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Ayon, yung mga kausap ni Pablo na sumasampalataya na, ha? Kinatatakot ni Pablo kasi baka sa anumang paraan kung paanong si Eva nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ganun din ang mga nananampalataya ay madaya. Ano ang mangyayari pagka ito namang nananampalataya na ay madaya? Ano mangyayari? Basahin natin, ha? Sa 2:20 ng 2 Pedro. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiliuhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kaligayan nila kaysa ng una. Ayon, pagka pala yung nakatakas na sa pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon na si Kristo, ay muling madaig ng masama, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Bakit mas lalong sumasama? Bakit? Basahin natin, ha? Sa 12:45 ng Mateo. Kung magkagayoy, yumayaon siya,
at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa nauna. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ayon, kaya pala mas lalo pang masama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Kasi yung masamang espiritu, nagsasama pa ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya at nagsisipasok at nagsisitahan doon sa taong yon. So, yung hindi sumasampalataya at sumasampalataya, parehong in danger na madaya nitong Satanas na ito. Ano ngayon na mangyayari? Pag sumama na ng sumama itong mga taong ito na nadaya, ano mangyayari? Basahin naman natin ang 4:18 ng Efeso. Brad Dan? Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ayan, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, dumilim ang pag-iisip at nangahiwalay sa buhay ng Diyos. At pagka nangahiwalay sa buhay ng Diyos, hindi nasusunod sa Diyos, hindi na maglilingkod sa Diyos. Ano ngayon mangyayari pagka itong mga taong ito sa isang bansa nangahiwalay sa Diyos at hindi na maglilingkod sa Diyos? Basahin natin sa 60:12 ng Isaiah. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Ayan, pagka yung bansa at kaharian hindi na maglilingkod sa Diyos, hindi na susunod sa Diyos, ang bansang yun ay mamamatay. Ang bansang yun ay malilipol na lubos. Kaya sa Biblia, ito yung process na ginagawa ni Satanas para mapanghina niya mga bansa. Yung bansa, ginagawa niyang huwag maglingkod sa Diyos para ang bansang yun ay mamatay at malipol na lubos. Ngayon, alam na natin Alam na natin kung sa paanong paraan nakapagpapahina ng bansa si Satanas. Ayon sa Biblia Ang tanong, sa mga nabasa nating talata sa Biblia, meron ba doon na nagpapahiwatig na itong mga pangyayaring ito ay naganap before the creation of Adam and Eve? Ang sagot, wala. Wala sa mga nabasa natin. Kahit kunin natin sa mga konteksto ng talata na nagpapahiwatig na mga ito ay naganap before the creation of Adam and Eve. Lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap way after ng pagkakalalang kay Adan at Eva, proving na kung si Satanas man nakapagpahina ng mga bansa, hindi niya yung ginawa before the creation of Adam and Eve. Nagawa niya yon or gagawin niya yon after ng pagkakalalang kay Adan at Eva. Kaya katulad ng guiding principle natin ang dapat nating paniwalaan yung kaya nating patunayan sa Biblia. Kung wala tayong mababasang si Satanas nagpahina ng mga bansa before the creation of Adam and Eve, huwag nating paniwalaan. Kung ang nababasa natin sa Biblia, si Satanas nagpahina o magpapahina ng mga bansa after na ng pagkakalikha kay Adan at Eva, yun ang paniwalaan natin. Ngayon, kung susundin natin ang faulty logic ni Worldwide Preacher Kuno, nasa Isaiah 14:12, naganap daw ang pagpapahina ng mga bansa sa panahon ng pre-Adamic race. Tingnan nga natin kung consistent ito with its surrounding verses. Basahin ulit natin
Iakyat naman natin sa 14, 9 to 10 ng Isaiah. Rantan. Ang siyol mula sa ibaba ay nakikilo sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa makatuwid bagay, ang lahat na pinakapangulo sa lupa. Nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa. Silang lahat ay magsisisagot at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba'y naging gaya namin? Ang iyong kahambugan ay nababa sa siyol, pati ng tunog ng iyong mga biola. Ang uod ay nangangalat sa ilalim mo at tinatakbang ka ng mga uod. Ana't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ayan. So, kung i-interpret ito ni Worldwide Preacher Kuno na literally kay Satanas, kailangan i-consider niya din yung verses before Isaiah 14:12. Dahil karugtong yun ng talata eh. Ang sabi sa verse 9, ang siyol mula sa ibaba ay nakikilo sa iyo upang sulbungin ka sa iyong pagdating. Alam natin, yung nasa Isaiah 14 ay not to be interpreted literally para kay Satanas. Dahil wala tayong mababasa sa Biblia na si Satanas ay naibaba sa siyol o libingan. Ang mababasa natin, si Satanas ibubulid sa dagat-dagatang apoy, pero hindi sa siyol o libingan. Ngayon, maaaring sabihin ng mga pro-pre-Adamic race na yung verse 9 nga nagpapatunay ng pre-Adamic race dahil may binabanggit doon ng mga hari ng mga bansa na nasa siyol upang salubungin si Satanas sa kanyang pagdating. Mali. Itong banggit sa verse 9 nagpapatungkol ito sa hari sa Babylonia at hindi kay Satanas. Katunayan, kung babasahin natin sa verse 10, silang lahat ay magsisisagot at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba'y naging gaya namin? Ayan yung mga hari ng mga bansa na patay. Magsisisagot, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Allegedly referring to Satan. Kung si Satan ngayon, bakit nauna pang naging mahina yung mga hari ng mga bansa na patay? Supposedly, si Satanas ang nagpahina ng mga bansa. Bakit magtatanong yung mga patay na, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Lalabas na nauna pang naging mahina yung mga hari ng mga bansa kesa kay Satanas. Si Satanas ang unang naging mahina bago niya pinahina mga bansa sa pamamagitan ng hindi paglilingkod sa Diyos. Kaya sa sequence pa lang, hindi napapatsa na i-apply ang pre-Adamic race sa 14:12 ng Isaiah. Nag-a-apply yan sa hari sa Babylonia, first and foremost. Secondary na lang kay Satanas, pero hindi applicable na ilusot sa pre-Adamic race. Ang ginagawa kasi ni Worldwide Preacher Kuno, babasahin ng mga talata, tapos gagawa ng kwento around the verses na wala naman sa Biblia. Katulad ng si Lucifer daw na naging Satanas, naghari sa pre-Adamic race, at nalipol daw yun sa unang bahanggunaw, which is wala sa Biblia. At aminado si Worldwide Preacher Kuno dyan, na yan ay wala sa Biblia. Puro conjecture lang yan ni Worldwide Preacher Kuno. At kung gumamit pa ng talata itong si Worldwide Preacher Kuno, out of context pa. Basahin natin ang 45:18 ng Isaiah. Radtan? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon,
at wala ng iba. Pinagbabatayan ito ni worldwide preacher Kuno dahil daw hindi daw nilikha ng Diyos ang lupa na sira, at nung nilikha ang lupa ay ready na raw itong tahanan. Tama ba ito? Kunin muna natin ang talata out of context, ha. Yung mismong talata muna ang pagbatayan natin. Meron tayong mga itatanong. Sa Isaiah 45:18 ba, naanyuan na ng Diyos ang lupa? Ang sagot, oo, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niya on. Ang banggit past tense na, formed the earth and made it. So, natapos na nalikhain ang lupa. Sa Isaiah 45:18 ba, nilikha ba ng Diyos na sira ang lupa? Ang sagot, hindi. Na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira. At katunayan, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ready na itong tahanan nung natapos likhain ng Diyos. Katunayan na tahanan nga ito nila Adan at Eva. Kaya dito pa lang sa pag-analyze ng talata, which is taken out of context, makikita natin na hindi naman ito batayan para pagtibayin ang sinasabi ni worldwide preacher Kuno. Bagkus, batayan pa ito para pamalian ang sinasabi ni worldwide preacher Kuno. Dahil tama naman kung ating babasahin na ang creation ay proseso. So may simula ng creation at may katapusan. Katunayan sa 1:31 ng Genesis, Magtan, At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Kaya sa Isaiah 45:18, tama na nilikha ng Diyos ang lupa na hindi sira. Kailan hindi sira? Nung natapos niyang likhain ang lupa, hindi na sira. Dahil yung sa Genesis 1:2 ay pasimula pa lang ang creation. Ang isa kasing paniniwala ni worldwide preacher Kuno ay nung nilikha ang lupa ay instantly pwede nang tahanan ng tao. Ang creation ay proseso, hindi instant na parang isang pitik ready nang tahanan ng lupa. Kaya katulad ng banggit kanina, pag mali ang premise, namamali na yung mga kasunod na pangangatwiran. Ngayon, kaya binigyan tayo ng way out ng Diyos para malaman natin na hindi pwedeng gamitin ng Isaiah 14:12 as proof text para patunayan ang pre-Adamic race dahil hindi totoo ang pre-Adamic race. Kaya mali ang sinasabi ni worldwide preacher Kuno na patunay daw ito na may pre-Adamic race. Ang Isaiah 14:12 nagpapatungkol yan sa hari sa Babylonia na isang tao. Mag-a-apply lang yan kay Satanas. Generally, in terms of similarities ng nagawa ng hari sa Babylonia sa nagawa ni Satanas, pero hindi chronologically. Ngayon, meron pang isang talatang ginagamit si worldwide preacher Kuno na nagpapatunay din daw na yun si Satanas. Basahin natin ang Ezekiel 28:13. Radan, Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan, ang sardyo, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta ay iyong mga plauta at ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nangahanda. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad. Mula sa araw na ikaw ay lalangin
hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. At sa 17, Brad Tan, Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ayan. Sino ba itong tinutukoy sa talata na ikaw ay nasa Eden? Ang tinutukoy dito ay ang nagmataas na hari ng Tiro. Basahin natin ha. Iakyat lang sa Ezekiel 28, 1 hanggang 2. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, Ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat, gayon man ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. So, ang sinasabihan pala dito sa Ezekiel 28 ay isang tao. At itong tao na ito ay nagmataas. Ngayon ang tanong, kung tao nga itong tinutukol sa Ezekiel 28, bakit may tinatawag na pinahirang kerubin at sinabing ikaw ay nasa Eden? Unang-una, may niutos ang Diyos kay Ezekiel na gumawa siya ng awit para sa hari sa Tiro na isang panaghoy. At ito ay mababasa sa Ezekiel 28:12. Radan, Anak ng tao, panaghuyan mong hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakka ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. At kung ating ipagpapatuloy ang talata, ha? Yun nga yung nasa Ezekiel 28:13-15, isang panaghuyon na pinagawa ng Diyos kay Ezekiel para sa hari ng Tiro. At sa mga panaghoya, gumagamit sila ng mabubulaklak na salita at nilalahad dito kung ano mangyayari sa hari yun. At ito din ay inihula doon din mismo sa aklat ni Ezekiel, sa Ezekiel 27:1-4. Radan, Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, At ikaw, anak ng tao, panaghuyan mo ang Tiro at sabihin mo sa Tiro, O ikaw na tumatahan sa pasukan sa dagat, na ikaw ang mangangalakal sa mga bansa sa maraming pulo. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Ikaw, O Tiro, nagsabi ako'y sakdal sa kagandahan. Ang iyong mga hangganan ay nanga sa kalaliman ng mga dagat. Ang nagsipagtayo sa iyo ay nangagpasakdal ng iyong kagandahan. kaya mapagmataas itong bayan ng Tiro. Kaya may prophecy para sa hari ng Tiro na siya ay mapupuksa sa Ezekiel 28:6-10. Radan, Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat iyong nilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos, kaya't narito ako'y magdadala ng mga taga-ibang lupa sa iyo, nakakilakilabot sa mga bansa, at kanilang bubunutin ang kanilang mga tabak, laban sa kagandahan ng iyong karunungan, at kanilang dudumhan ang iyong kaningningan. Kanilang ibababa ka sa hukay, at ikaw ay mamamatay ng kamatayan, niyang nangapatay sa kalagitnaan ng mga dagat. Sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumapatay sa iyo, Ako'y Diyos? Ngunit ikaw ay tao at hindi Diyos, sa kamay niya na sumusugat sa iyo. Ikaw ay mamamatay ng pagkamatay ng mga hindi tuli sa pamamagitan ng kamay ng mga taga-ibang lupa, sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoon Diyos.
Ngayon, bakit sinabi sa Ezekiel 28:13 na ikaw ay nasa Eden? Tingnan natin ang kahulugan ng Eden sa talatang ito. Ayan. Pleasure. Delight. Brad Tan? Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo at ang diamante. Ang berilo, ang onyx at ang haspe. Ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandireta ay iyong mga plautay na pa sa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ayun, isang kahulugan pala ng Eden ay pleasure o delight. Nagpasarap itong hari na ito at siya ay napapalibutan ng mahahalagang bato, katulad ng mababasa natin sa Ezekiel 28:13. At dito ay may babasa din tayo na nangahanda na mga bagay na ito sa kaarawan na ikaw ay lalangin. Ito ay yung naging hari na, ang hari ng Tiro o ang kanyang coronation day. Nakahanda na ang mga karangyaang ito. Kung mapapansin natin ha, may tinatawag din na pinahirang kerubin sa Ezekiel 28:14 hanggang 15. Bratan? Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na dapat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Inilalarawan ng kerubin ay pangtakip o authority sa bayan ng Tiro, dahil ang hari ng Tiro na mababasa natin sa talata ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So, nagsimula ang hari ng Tiro na mabuti, ngunit nagpakaliko. Katulad din ito ng hari sa Assyria na inilalarawan na may pakpak at tumatakip, at mababasa natin yan sa Isaiah 8:7-8. Brad Tan? Ngayon nga, narito, iniaahon ng Panginoon sa kanila ang tubig ng ilog, malakas at marami, sa makatuwid bagayang hari sa Assyria at ang buo niyang kaluwalhatian. At siya'y aahon sa lahat niyang bangbang, at aapaw sa buo niyang baybayin, at magpapatuloy sa dako ng loob ng Huda. Aapaw at lalampas, aabot hanggang sa leeg. At ang laganap ng kanyang mga pakpak ay siyang magpupuno ng kaluwangan ng iyong lupain, o Emmanuel. So, hindi lahat ng nababasa natin sa Biblia kailangan kunin literally. Hindi ibig sabihin nabanggit na ikaw ay nasa Eden ay nasa Eden na nga. Ulitin natin ha. 28:13 ng Ezekiel. Radan? Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo at ang diamante. Ang berilo, ang onyx at ang haspe. Ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandireta at iyong mga plautay na pa sa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ngayon, basahin naman natin ha ang Ezekiel 31:8. Ang mga sedro sa halamanan ng Diyos hindi makapantay sa kanya. Ang mga puno ng abeto ay hindi gaya ng kanyang mga sanga, at ang mga puno ng kastano ay hindi gaya ng kanyang mga sanga. O may anumang punong kahoy sa halamanan ng Diyos na kagaya niya sa kanyang kagandahan. Sa 9.
Pinaganda ko siya sa karamihan ng kanyang mga sanga na napat lahat ng punong kahoy sa Eden na nanga sa halamanan ng Diyos na naghili sa kanya. Ngayon, ito dito sa talatang ito, nababanggit naman ng pinaganda ko siya sa karamihan ng kanyang mga sanga na anupat lahat ng punong kahoy sa Eden. Ibig bang sabihin dito, ang tinutukoy dito, nasa Eden nga? Sino nga bang tinutukoy dito? Itataas lang natin, 31:9 yun. O, punta tayo ng Ezekiel 31, 2 hanggang 3. Bertan? Anak ng tao, sabihin mo kay Faraon na hari sa Ehipto at sa kanyang karamihan, sino ang iyong kawangi sa iyong kalakhan? Narito, ang taga-Assyria ay isang sedro sa Libano na may magandang mga sanga at may mayabong na lilim at may mataas na kataasan at ang kanyang dulo ay nasa gitna ng mga mayabong na sanga. Ayun. So, dito sa mga talatang ito, nagkaroon ng comparison sa Biblia at ang Faraon at ang hari ng Assyria, na kung paano nagmataas ang hari ng Assyria, ganon din ang Faraon. Sa 31:10 ng Ezekiel, Bratan, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ay nataas sa kataasan at iniligay niyang kanyang dulo sa gitna ng mga mayabong na sanga at ang kanyang puso ay nagmataas sa kanyang pagkataas. Ayan. At kung paanong nabagsak ang hari ng Assyria, ganon din ang Faraon sa kanyang pagbagsak. Pagpatuloy natin sa 31:11, Bratan, aking ibibigay nga siya sa kamay ng makapangyarihan sa mga bansa. Walang pagsalang siya'y susugpuin. Aking pinalaya siya dahil sa kanyang kasamaan. Ayan. So, hindi ibig sabihin nasa Eden, ay literal na nasa Eden nga. Ang Biblia gumagamit ng comparison from time to time. Mga talinghaga. It doesn't follow na pag nabasang nasa Eden ay si Satanas na. Kasi pwedeng may ibang ibig sabihin ng Biblia. At ang pinatutungkulan noon ay isang tao. Katulad ni Faraon. Basahin natin Dalaktaw lang tayo sa Ezekiel 31:18. Kung sino nga itong nasa Eden. Bratan, sino ang gaya mong ganito sa kalwalhatian sa kalakhan sa gitna ng mga punong kahoy sa Eden? Gayon may mabababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ikaw ay malalagay sa gitna ng mga dituli na kasama nila na nangapatay ng tabak. Ito ay si Faraon at ang buo niyang karamihan, sabi ng Panginoon Diyos. meron pa ba tayong patunay na ang nasa Ezekiel 28:13 ay hindi conclusive na si Satanas? Tandaan natin ang premise Yung dating anghel na sumama na si Satanas ay nagpalalo, kaya sumama, kaya nagkasala, kaya siya lumagpak sa lupa. Basahin ulit natin 28:13 ng Ezekiel. Bratan, ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang tupasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. ito itong banggit sa Ezekiel 28:13 Nasa Eden daw itong supposedly si Lucifer na naging Satanas. Tapos, ano nangyari? Sa 15? Bratan? Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo.
Ito daw supposedly na si Lucifer ay sakdal sa mga lakad mula sa araw na lalangin hanggang ang kalikuan na inasumpungan sa kanya. Anong kalikuan? Ano yun? Pagpatuloy lang natin sa 16 hanggang 17, Bratan. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw ay nagkasala. Kaya inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos, at ipinahamak kita. O tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ngayon, ito palang supposedly si Lucifer. Nagmataas dahil sa kanyang kagandahan. Ano nangyari? Inihagis siya sa lupa at inilagay sa harap ng mga hari upang masdan siya. Ngayon ang tanong, si Satanas nga ba ito? Kung si Satanas ito, bakit sa Ezekiel 28:13 nasa Eden siya, which is nasa lupa? At nung nagkasala siya, nagmataas, inihagis siya sa lupa. Paano naihagis si Satanas sa lupa kung nasa Eden siya? Nasa lupa din ng Eden. Mamamali ang sequence. Dahil ang premise natin, yung dating anghel na sumama ni si Satanas ay nagpalalo kaya sumama, kaya nagkasala, kaya siya lumagpak sa lupa. Kaya, first and foremost, ang tinutukoy sa Ezekiel 28:13 ay ang hari sa Tiro. Lapat sa kanya yon dahil may kalakal ang hari sa Tiro. Nasa Eden siya, meaning nagpasarap itong haring ito, nagmataas at inihagi sa lupa, meaning ibinaba dahil sa kanyang pagmamataas. Ang tanong, tutol ba tayo na ito ay ipatungkol kay Satanas? Ang sagot, hindi. Pero first and foremost, ang tinutukoy sa Ezekiel 28:13 ay ang hari sa Tiro. Secondary na lang si Satanas. At hindi mo siya pwedeng ipatungkol kay Satanas chronologically dahil sasala yan na yan si Satanas. Dahil nasa Eden siya nung inihagi sa lupa. Lapat yun sa hari sa Tiro. Pero hindi kay Satanas. Dahil si Satanas nang inihagi sa lupa, galing sa langit.